Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa aking channel. In this video, nais ko pong i-share sa inyo yung pong gastos sa dalawang inahin mula nung biik pa sila hanggang nanganak po sila, at ang 10 biik po na ginawa kong fattening, yung nabinta ko lang kahapon, kung magkano ba ang gastos ko at kung magkano yung kita ni Dodong Villaran po ano. So guys, magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. Ang buong gastos ko sa dalawang inahin na ito. So ngayon mga ka-farmers, kukunin po natin ang listahan ni Dodong. Dito ko po sinulat ang lahat ng mga record or gastos ko po sa aking mga baboy. Okay, so number 1, biik ay wala pong gastos. Kasi nga, sarili ko pong pabata ang mga biik sa dalawang inahin na ito. Ibig sabihin, yung 8 kahapon guys na bininta ko, ng kapatid niyan, no, sa dalawang magkaibang inahin, ay wala pong gastos yun. No, hindi ko po kasi binili sa ibang baboyan. Dason po or sunod ay sa pagkain, ito yun guys. Booster feeds, 4 sacks and 11 pack. Sa total amount na 6,981. Sumunod sa pre-starter, 2 sacks lamang, no? 3,144 ang aking pong gastos sa pre-starter. Ang starter naman ho ay 12 sacks and 1/2 sack. Ang total po sa starter ay 24,998 mga ka-farmers. So sa grower po, 19 sacks only mga ka-farmers ang aking pong napakain sa mga fatteners. So 19 sacks lamang, 25,500 ang total nun. Then syempre may vitamins, kuryente, pamurga, then may sirens din. Dagom is sa karayom ha. Then may kuglapes din mga ka-farmers, no? So aside from that, meron din kasamang antibiotic mga ka-farmers. So ang total ay 3,227. Sumunod po, since walay, total gastos ay 63,850. Ibig sabihin mga ka-farmers, from walay po sa kanilang mga biik, itong dalawang inahin, from walay hanggang sila po ay aking nabinta, ang total gastos po ay 63,850. Since walay, total gastos na 63,850, dinivide ko po sa 10 piglets or 10 heads kasi nga 10 biik or 10 baboy ang aking inalagaan doon. So, ang quotient po ay 6,385 pa lang ang gastos per head, mga ka-farmers. Hindi na po ako nagpaabot pa ng finisher stage mga ka-farmers. So, disclaimer lang ha, decision ko po yon dahil nga po minamanmanan ko ang status sa live weight, no? 240 ang live weight mga ka-farmers. So, unti-unti nang nag-go down. Bumababa na ang live weight mula sa 250 before. Then, sumunod mga ka-farmers, ang pang-apat natin, dito na tayo sa ceiling. So, ang ceiling, kahapon po naganap, no? Ito ang kanilang kilo pala guys sa edad nila na 3 months and 6 days old from walay. So, meron tayong 95 kilos, then 90 kilos, dalawang 85 kilos, then meron pong 79 kilos, dalawang 78 at 76 kilos. Dahil nga po, meron tayong ano guys, meron tayong natanggap na bracket system sa pagbinta kahapon. So, 95 kilos plus 90 kilos plus 85 kilos plus 85 again. Ang total po ay 355 kilos times 240 ang live weight mga ka-farmers. Ang total po ay 85,200 sa apat na baboy na umabot po ng 85 kilos, 85, 90 at 95. Samantala po, ang apat naman na maliliit na baboy po ay umabot lamang sila ng 79 kilos, 78, 78 at 76. So, ang total po sa undersized na yan, ibaba sa 80 kilos ay 311 kilos times 230. Hindi na siya 240 kasi nga below siya ng 80 kilos eh. So, 311 times 230 is equal to 71,530. So, 85,200 plus 71,530 is equal to 156,730 po ang 8 fattener mga ka-farmers. Then, meron tayong natitirang dalawang gelt. Ayun guys, so puntahan natin ha. So, ang 8 baboy kahapon mga ka-farmers ay umabot po ng 156,730 plus may dalawang gelt tayong natitira, no? Gagawin kong inahin. Pero actually itong isa guys ay binibinta ko yan ha. Ang isa akin. So ngayon mga ka-farmers, ang total sales po sa 8 fattener kahapon ay 156,730
730, ano? Then ibabawas po natin ang gastos po sa pagkain mula po sa walay hanggang nabinta sila kagahapon na 63,850. Ang natitira po ay 92,880 mga ka-farmers. So ganun po kalaki po ang ating kinita, ano? Salamat sa Diyos. Ngayon naman mga ka-farmers, lipat tayo sa kung magkano po ang ginastos ko sa dalawang inahin na ito mula nung sila ay binili ko sa biik pa lamang. Ang total gastos ko po sa kanilang dalawa mula buying noon hanggang sila po ay nanganak ay 46,871 mga ka-farmers. I-plus ko po ang 63,850, yan po ang gastos ko from walay to bintahan sa mga fatining. Ibig sabihin yung mga bata nila. Ang total gastos ko po ay 110,721 mga ka-farmers mula biik pa ang dalawang inahin na ito hanggang nanganak sila at hanggang nabinta ko ang first parity nila bilang fatining sa edad na 3 months and 6 days old from walay. So umabot tayo guys ng 110,721. Ngayon naman po, ang total sales kahapon sa 8 fattener ay umabot po ng 156,730. Less po natin ang total gastos sa inahin mula biik pa sila until nabinta ko ang 8 anak nila out of 10 heads na inalagaan ko na fattening, no? So 156,730, yan po ang gross sales kahapon sa 8 baboy. I-list po natin ang 110,721. Yan po ang total expenses simula sa inahin, nabiik pa sila hanggang nanganak po. Inalagaan ko yung natitirang 10 biik. So mula biik, pagbili ko sa kanila, nanganak at inalagaan ko yung mga anak nila, ang total gastos na 110,721. Ang atin pong kinita mga ka-farmers ay 46,009 pesos mga ka-farmers. Yan po ang total kita. May plus pa tayo mga ka-farmers. 2 baboy na naiiwan dito na gagawin nating inahin. Ang isa, no? Pero yung isa, i-dispose ko pa rin yung mga ka-farmers as a gel po, ano. Nais ko lang pong linawin po, ano, ang buong gastos ko sa 2 inahin na ito mula nung biik pa sila hanggang nanganak po sila hanggang nabinta ko ang kanilang anak kagahapon, yung mga fattening kagahapon po, ay yun nga umabot ng 110,721. Ay naibalik na po lahat ng gastos ko dito sa kanila. Salamat kay Lord kasi itong 2 inahin at 2 natirang baboy doon ay sadyang ginansya ko na po ito, no? Naibalik na po. Kumbaga guys, ano na rolling system lang po ako ngayon sa ginagawa ko sa akin pong mga baboy dito sa small backyard piggery ko. So ito po ay biyaya po ng Lord. Bago tayo magtapos sa video na ito mga ka-farmers, in summary po, una, ang total gastos ko po sa 10 fattening doon mula nung sila ay winalay po hanggang kagahapon na nabinta natin ay umabot po ng 63,850. Ngayon naman, ating ibabawas yan sa 156,730 na gross sales po natin ay 92,880 po ang atin pong ginansya. Pero guys, sa kabilang banda, kung mula naman sa 2 inahin na ito, nung biik pa lang sila, ang gastos ko po hanggang sila po ay nakabinta tayo ng kanilang mga bata dito kagahapon lamang, ay umabot po ang kabuoang gastos na 110,721. Ngayon naman, ibabawas natin ang 110,721 sa 156,730 na gross sales kagahapon sa 8 fattening ay 46,009 pesos po ang atin pong kinita. Ibig sabihin guys, meron pa tayong dagdag ginansya, 2 baboy na babae gagawin natin inahin. So ito guys ay ginansya na rin to. Ibig sabihin nabawi ko na po ang gastos ko sa 2 inahin mula biik hanggang nakabenta tayo ng kanilang mga bata, ano? So ganun lang guys ang laro ng buhay sa akin pong kalagayan ngayon sa akin pong pag-alaga ng baboy, no? Maraming salamat po sa ating Diyos sa langit dahil kahit paano po naroling-rolling ko ang kanya pong pinagkaloob sa akin na munting financial blessing, no? Talagang biyaya po talaga ng Diyos para sa akin, no? Maraming salamat din sa inyo mga ka-farmers sa inyo pong suporta sa akin. Patuloy po akong nag-thank you sa inyong lahat sa kabila po ng aking pagiging small backyard hog raiser. God bless us all and peace out everyone mga ka-farmers.